Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang ginawa ng mga senador na dumalo sa isang prayer gathering ng isang malaking Christian group, ang Jesus is Lord Fellowship, na kung saan ang mga senador nanalangin, nanawagan, nanalangin sa Diyos na gabayan ang ating bansa para hindi magtagumpay ang ginagawang People's Initiative sa House of Representatives. Okay, pakinggan muna natin itong news ng GMA Integrated News. After that, magbigay ako ng reaksyon. Dumalo sa isang prayer gathering ang ilang senador at doon muli nilang iginiit ang pagtuto sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Mula sa Norsagaray, Bulacan, nakatutukla si JP Soriano. JP? At Pia, narito nga tayo ngayon sa Bulacan at nakatatapos-tapos lang ng programa kung saan nga dumalo sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe, Pia Cayetano at Ivy Marcos at nanawagan nga sila sa publiko na huwag magpaninlang sa mga taong nasa likod na nagsusulong ng People's Initiative. At Pia, mga kapuso, sa harap nga ng mga dumalo sa pagtitipo ng Jesus is Lord Worldwide sa Norsagaray, Bulacan, idinaan sa dasal ni Senadora Ivy Marcos ang mga patutsada sa mga anyay demonyo sa palasyo na umaaligid sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Walang binanggit si Marcos kung sino ang tinutukoy niya. Kasunod ito ng pag-alma ng senadora at iba pang senador sa isinusulong na People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Ipinagdasal din ni Senadora Marcos si Vice President Sara Duterte na tutol din sa People's Initiative. Si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ipinanawagan sa mga dumalo sa pagtitipon na huwag magpaninlang o magpapalinlang sa mga nagsusulong daw ng People's Initiative na ang layunin anya ay lokohin ang taong bayan para isulong ang mga pansariling interes. Ayon kay Noel Oñate ng pirma na nasa likod ng People's Initiative, aabot na sa mahigit 7 milyong pirma ang nakolekta nila. Pero ayon kay Senadora Grace Poe, may mga natanggap silang reklamo na niloloko ang mga pinapipirma at tinatakot na hindi mabibigyan ng mga itinakdang ayuda. Nagpulong na ang mga senador kaugnay sa planong Chacha, pero ang detalye nito ay bahagi raw ng executive session kaya hindi pwedeng isapubliko. Sabi pa ni Senadora Pia Cayetano, hindi anya tunay na People's Initiative ang isinusulong ng mga congressman sa Kamara dahil pilit anyang inaalis ang karapatan ng mga senador na bumoto ng hiwalay sa mga nais baguhin sa konstitusyon. Narito po ang kanilang mga pahayag. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Nais namin sabihin sa inyo ano ang epekto ng masamang hangarin ng mga naghaharing uri at gustong manatili sa pwesto. Gusto ko rin manawagan sa ating mga kababayan, huwag kayong matakot doon sa mga nagsasabing hindi kayo bibigyan ng ayuda, hindi kayo bibigyan ng tulong, sapagkat karapatan ninyo na makatanggap niyan. Eh di magsabi yung ibang tao ng totoo, ano bang gusto nilang gawin, ano ba balak nila gawin sa Constitution. It is our job to have hearings and to have debate. Hindi yung magpapapirma ng pilitan. Andito po kami, si Joko sa inyo, ang bayan. At hiningan din namin ng pahayag si Senadora Marcos sa naging reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez na nagsabing walang basihan ng paratang ni Senadora na ang House Speaker ang nasa likod ng pamimigay ng aabot sa 20 milyong piso kapalit ng pagsusulong ng People's Initiative. Kalma! Kalma lang muna. Inhale, exhale. Dahil sa Martes pa ang hearing. Huwag kayo nagsisigaw, deny to death, explain to death. Kalma lang muna.
Ako, tinanong natin si Senadora Marcos kung saan ba siya dadalo bukas at magkasabay kasi ang gagawing launch ng bagong lipunan ni Pangulong Marcos kung saan inaasahan siyang dadalo sa Quirino Grandstand at ang Anti-People's Initiative Rally sa Davao kung saan inaasahan namang dadalo si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Senador Marcos, abangan na lang daw bukas kung saan siya pupunta. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. Okay, so Jesus is Lord Fellowship worldwide. Dati, nag-attend ako ng mga fellowship ng Jesus is Lord. Ito po yung kongregasyon ni Brother Eddie Villanueva. Yan po ang kongregasyon ni Senator Joel Villanueva. So, dito sa Pilipinas, and even abroad, nung nag-schooling ako sa Washington, D.C., mayroon ding simbahan ng Jesus is Lord Fellowship doon sa Washington, D.C. It's a good church. Okay. So, salamat itong apat na senador. Senator Joel Villanueva, Senator Amy Marcos, Senator Poe, Senator Pia Cayetano na nag-attend. Sa nangyayaring kalituhan o kaguluhan ba itong People's Initiative na ito, kailangan natin talaga ang intervention ng Panginoon. Tayo po, ang Pilipinas, considered the only Christian country in Asia. At ito nga, this country, tayo pong mga Pilipino, we are a people called by His name, by God. Dahil naniniwala tayo sa God of Israel, God of Abraham and Isaac. So tauhan po tayo ng Diyos at nararapat lang na dumulog tayo sa panalangin. The best recourse as of this moment para hindi magkagulo, hindi malugmok ang ating bansa sa kahirapan is prayer. Ano ba yun? If my people, nasa Chronicles ito, if my people who are called by my name shall humble themselves, seek my face and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sins and heal their land. So, Panginoon, sana makialam ka na sa pamamalakad ng aming bansa. Napaka-moving, napaka-touching yung prayer ni Senator Amy. To me, it's heartfelt, sincere yung kanyang panalangin na nakikita niya ang hindi magagandang pangyayari, yung kapatid niya, napalimutan ng demonyo, sabi niya, sana huwag ipaubaya na ang bansa is ang mamamalakad, mga sakim at uhaw sa kapangyarihan. Yun po, greediness for power ang root cause ng lahat ito. Basahin ko ito, no? May nag-comment dito sa news ng GMA. Sabi niya, Esmeralda Vlog, hindi mananalo ang kadiliman kaysa kabutihan. We are under God, correct. God will win out over evil, and evil will be defeated. It tells us that in keeping with God's promise, we are looking forward to a new heaven, new earth, the home of righteousness. We don't need lamps or sunlight because the Lord Jesus is the ultimate source of light. He will punish those disobedient and greedy. Yan na, yung greediness. And lift those lowly and humble. May God give PBBM and Speaker Romualdez wisdom, safety, and protection. Peace with you all. Liwanag ng Diyos ang kailangan natin, lalo na sa Pangulo. I still believe in the goodness of the heart of the President dahil isa siyang Marcos. Napakalaki ang tiwala, respeto ko sa Marcos Sr.
Kaya ako bumoto sa Marcos Jr., sinuportahan ko ang Marcos Jr. dahil naniniwala ko na like father, like son. Ang problema lang ngayon yung influence, yung nakapalibot sa kanya. Tama si Senator Amy na mga demonyo. Hindi ko na lang although hindi pinangalanan ni Senator Amy yung mga demonyo na nakapalibot sa kapatid niya. But alam nyo na yun. Hindi ko na i-detalye. Mga uhaw, mga sakim sa kapangyarihan. Yan po. Lahat po tayo mga tao. Dahil makasalanan tayo, we are all greedy. Greedy in power, greedy in wealth, greedy in everything. Yung selfishness, greediness. Naranasan ko po yan, greediness. Yung pagkamkam ng salapi, kapangyarihan, naranasan ko yan. But then, na-realize ko, it's not good. Na-realize ko na ang buhay ng tao is not about wealth, money, or power. Ang buhay ng tao, hiram lang sa Diyos. Dahil hiram lang sa Diyos, someday we will all be accountable to God. At nakita ko yung sarili ko na papunta ako sa kapahamakan dahil sa aking greediness for wealth, fame, everything, selfishness. So dumating ang panahon, nagrepent ako sa aking makasalanan at tinanggap ko ang good news ng Panginoong Hesus, yung kapatawaran, ang Panginoong Hesus pumunta sa lupa na tao, nabuhay, then namatay. Anong purpose nun? Para iligtas tayo sa greediness, sa kapahamakan, sa kasalanan. So, ang ginawa ko lang is inamin ko na ako'y makasalanan. A. Admit that we are all sinners. B. Believe, maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Isa na yan yung greediness. And then C. Commit. I-surrender ang buhay natin sa pamumuno ng Diyos. Yun po ang kulang sa ating mga nanunungkulan. Yung pag-surrender na. Kasi kung may takot sa Diyos ang ating mga political leaders, hindi nila gagawin yung nangyayari ngayon sa People's Initiative. Dahil